Sabi po ng palasyo na dapat magpaliwanag si Vice President Sara Duterte sa pagbisita niya sa detainee na si Ramil Madriaga sa Camp Bagong Diwa. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Annalise Soberano. Inihayag ng Malacanang na si Vice President Sara Duterte ang nararapat na magpaliwanag sa lumutang na ulat kaugnay ng makailang beses niyang pagbisita umano sa Camp Bagong Diwa upang dalawin ang detainee na si Ramil Madriaga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang natatanggap na ulat ang Malacanang na anumang opisyal mula sa Bureau of Jail Management and Penology maging sa Department of Interior and Local Government na magpapatunay sa naturang alegasyon. Gayunpaman, binigyan din ni Castro na ang Vice President ang dapat tanungin sa mga nasabing akusasyon. Tugon ito ni Castro sa tanong kaugnay sa isang social media post na ilang beses umanong binisita ng pangalawang Pangulo si Madriaga at pinakiusapan umano na huwag magsalita tungkol sa umunay sa buwatan ng mga Duterte sa Pogo operators at maging umano sa mga drug lords. Kumalat din itong mga nakalipas na araw ang umanong sinumpaang salaysay ni Madriaga na nagsasabing nagmula ang campaign funds ng Vice President noong 2022 elections sa mga Pogo at drug lord. Nabatid na hanggang ngayon ay tahimik pa ang kampo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa nasabing issue. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Wala pa po rin na ibibigay sa atin kung anong update patungkol po dyan. At kung meron man pong ganitong instance, siguro po ay alamin po natin mula sa DILG. Tingnan na lang po natin. Nabasa nga po ito at nadinig na po at nakita kung ano yung naging statement ito si Ramil Madriaga na di umano ay bagman ng Vice Presidente at nagsasabi pa na mga Pogo operators at drug lords ang siyang nag-finance sa pangangampanya ng Vice Presidente. Kung ano masasabi ng palasyo dito, mas maganda po siguro na si Vice Presidente muna ang inyong tanungin at kung ito kanya mapapasinungalingan. Samantala, kinontra din ng palasyo ang paratang na optics lamang ang hindi pag-certify ng Malacanang sa Anti-Political Dynasty Bill bilang urgent matapos punahin ng Akbayan Party List na propaganda lang umano ang apat na priority bills na isinusulong ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring madaliin ang panukala dahil may mga loopholes pa itong dapat ayusin. Giit pa ni Castro, paano iuutos ng Pangulo na mapadali ang pagpasa sa nasabing panukala gayong may mga usaping hindi dapat o may mga usaping pang dapat linisin. Ayon pa sa Palace official, ang nais ng Pangulo ay isang maayos at magandang batas at hindi minamadali. Ipinunto din ni Castro ang pagmamadali sa isang hindi kompletong batas ang siyang tunay na pang-optics at iginiit na layon ng administrasyon mailatag muna ang isang maayos at malinaw na bersyon bago ito itulak o sertipikahang urgent. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw naman ang mensahe ng Pangulo sa mga kongresista o sa mga mambabatas na pag-aralang mabuti ang nasabing panukala. Muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. May mga loopholes. So paano natin ito mapapadali? Paanong iuutos ng Pangulo na ito'y mapapadali? Kung may mga issues na dapat nalinisin, may mga issues na dapat maayos. Ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang? Hindi ba ang nais natin ay magandang batas? Hindi minamadali. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.